Welcome to another video. This is Attorney Elmer Lucero. So, magkomento naman tayo dito sa nangyaring Senate hearing, no, ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, no, chaired by Senator Ronald Bato de la Rosa, no. Regarding ito doon sa pag-implement ng warrant of arrest against Apollo Kibuloy, no, na yung issue ay kung meron bang pagmamalabis, no, sa pag-implement ng warrant of arrest against Apollo Kibuloy, or mayroon bang excessive force, no, sa pag-implement ng warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Okay, so simulan natin. I'm sorry for my voice. Okay, sana nakikinig lang, Mr. Chair, si Atty. Torion sa sinabi ko. Hindi ko sinasabing guilty ang kanyang kliyente. Klaro naman ang sinabi ko. He is deemed to be innocent until his guilt is proven. At ito po'y nasa korte ngayon. Kaya nga sinabi ko, mas mabuti sumuko na siya, magpakita na siya, at siya rin nagsasabi, nasa hearing ito, para maklaro lahat. Because these are very serious allegations. And it's already people of the Philippines may warrant, hindi ba, Atty. Torion? May warrant. Oh, Sir, may warrant. please, order. Please, walang personal na confrontation dito. Please address all your statements to the chairman. Okay. Lahat ng sabihin ninyo, i-address nyo sa chairman and not to each other. If I may, Your Honor. If I may. Yes. The problem with the statements of Secretary Abalos, he being a lawyer, is that he quoted verbatim the allegations in the affidavit complaint, which is now actually on trial before two courts, Your Honor. So that is clearly improper because the issue in this case is not the validity, the truthfulness, veracity of the contents of the affidavit complaint. What we are talking here is whether or not the use of force employed by the PNP in the service of such warrant was excessive. So therefore, to quote verbatim the allegations in the affidavit complaint, I think Attorney Abalos knows that it is improper in a Senate proceeding. That is proper during the trial of the case, Your Honor. And that is also unfair on the part of Pastor Apollo Kibuloy, who cannot actually also state his portion. The fact that even the date September 1 of 2014 was not even the tribute to the king. It was actually August 29, 2014, and that in itself is untruthful. And the fact that she was allegedly forced, we could not say here that her father was in fact present during that time, and she did not even report that to his father or to her father, Your Honor. All of these matters, Your Honor, the merits of the case, specifically the actual allegations in the affidavit complaint, should not be stated because those are uncalled for and are not covered by the investigation of the Senate, Your Honor. Okay, so the issue here is, tama ba na nabasahin, no, dito sa particular part ng video na to, no? So si Secretary Abalos, no, ang kanyang ginawa ay binasa niya yung laman ng complaint or complaint affidavit, no, which is the basis of the issuance of the warrant of arrest. Okay, so yun yung ginawa ni Secretary Abalos, no. Binasa niya yung complaint affidavit that already delved or discussed, no, into the merits of the case. Pero dito sa lawyer ni Apollo Kibuloy, no, dapat hindi daw yun ginawa ni Secretary Abalos kasi that is not part of the issue that is being discussed in the Senate, no, dito sa committee hearing na to, no. Kasi ang committee hearing, ang purpose ng committee hearing na to, Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kung mayroon bang pagmamalabis or excessive ba yung pag-implement ng warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Okay? So, yun yung issue, no, na pinag-aawayan or pinagdidebatehan ng DILG Secretary Abalos and the lawyer of Apollo Kibuloy. Okay, tuloy natin.
That is Mr. Chair, may I comment? ordinary rules of fairness. No, I will just Secretary Abalos, let him finish. You have your time. Ordinary rules of fairness and decency require that, Your Honor. Mr. Chair, may I? Okay, you can respond, Secretary Abalos. Mr. Chair, sana nakikinig lang siya, no? I mean, lahat naman tayo may tenga at naka-record to. Klarong-klaro sinabi ko, hindi ko sinight yung nasa kaso. Ang sinight ko yung dito sa Senado mismo. Dito yung hearing ni Senator Ontiveros ang sinight ko. Kaya nga yung sinasabi niya akusasyon, sana sumuko na. Sabihin mo sa kliyente mo, sumuko na, Mr. Chair. Please, I'm just asking you as an officer of the court para maklaro precisely so that we can hear his side. With due respect, Before you respond, Attorney Torion, I would like to say na yung sinasabi ninyo is you may claim it as relevant to the issue at hand, but it is not germane to the investigation that we are conducting right now. So it has already been recorded in the Senate hearings. So I think there's no use of for this investigation. It's not germane already. Mr. Chair, Yes, go ahead. if I No, yung word na germane, no? Yan yung ibig sabihin lang yan, no? Hindi siya yung issue na hindi siya yung main issue na idinidiscuss nung or yung purpose nung committee hearing. So, that's not the issue that is being uncovered, no? Kasi ang purpose ng committee hearing ay dinggin kung mayroon bang pagmamalabis or excessive force in the implementation of the warrant of arrest, no? Yun yung pinaka-issue, no, na gustong itackle ng committee, no? Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Okay? So, tuloy natin. might finish kasi hindi ko pinatapos kaya hindi pa ako tapos kanina. Tatapusin ko lang. Pabayaan yung tapusin ko bakit ito may relasyon. Okay. Okay, go ahead. Bakit ito may relasyon? Klarong-klaro na huminto ang investigasyon. Huminto ang kaso. Sinasabi ni Atty. Torion ang side ng kliyente niya, hindi tuloy masabi. Huminto ang investigasyon sa Senado. Huminto sa RTC Pasig, RTC Davao. Nakakagulo ngayon ng pulis para hanapin siya. Hanggang ngayon, hinahanap po siya. Ngayon, hinahanap ito, sasabihin natin, excessive force, lahat po ginagamit. Masisisi ang pulis. Pero, dinidian ng pulis, hanapin si Pastor Kibuloy, hanapin siya. My dear friends, Mr. Chair, this has a direct correlation. Bakit? Because ang akusasyon na binasa ko calls for a direct answer. Totoo ba ito, Pastor, o hindi? Kung totoo, sige. Inosente ka, pero kung ito'y hindi totoo, bilang ama, hindi dapat mangyari kung sino mang anak niya nangyari ito. Hindi dapat mangyari ito maski sa kapatid niya. Yun lang ho, hustisya lang. Dapat malaman natin ang totoo dito. Thank you, Thank Mr. you. Chair. Thank you, Secretary Balos. You want to respond? Good morning po. Ms. Good morning po Cardona? sa lahat. Mr. Yeah, go Chair, Senator Robin, sa lahat po na nandito. Maraming salamat sa muling pagdinig ngayon regarding po doon sa ang pinatawag itong committee na to, kung totoo bang excessive force po yung ginamit noong June 10, which even the former President PRRD said it would be recorded in history as a day of infamy because they attacked our compound unnecessarily using excessive force. Nagkataon lang, hindi nila nagawa yun kay Pastor, kaya they were not successful in doing so. Alam na natin po yung nangyari. Ang pangalawang tanong dito sa hearing na to, kung tama ba, legal ba yung bounty na 10 million para kay Pastor na hindi pa po siya convicted sa korte, yung binasa ng DILG, masakit pakinggan kasi walang katotohanan. Alam namin yon. Personally, 40 years kaming kasama ni Pastor. Kahit isa sa allegation na binasa ni Secretary Abalos dito sa Senado, sa korte nang galing, malicious bastos yon nang galing sa bibig niya. Sabihin ko rin, kasi nga allegation yon,
walang katotohanan in behalf of the kingdom. Ang ngayon sa korte, pwede ba balikan natin? O bastos nga si Senator Abalos sa sinabi niya kasi kinote niya yon dito sa committee, hindi naman kasali. Malicious nga. Pwede po balikan natin kung excessive ba yung force na ginamit nung June 10 kasi nandito yung ground commanders at kung legal ba ang pagpatong ng 10 million pesos sa ulat. Sinabi pa ni Secretary Abalos na wala siyang nahawakang pera, meron lang daw tumulong. Di ba ang tanong namin noon, sino itong private citizen na tumulong para mahuli si Pastor? May galit ba siya kay Pastor? Meron ba siyang, gusto ba niyang kunin si Pastor at patayin si Pastor? Kasi when you put the bounty of 10 million pesos sa ulo ng isang tao na hindi convicted na kahit anumang korte dito sa ating ito mukhang mali na, no, yung mga pinagsasabi nung hindi na rin siya germane, no, to the purpose of the hearing, no. And then why question, no, nung yung purpose nung yung purpose ng bounty, no? Kasi as under the law, no, hindi lang naman nag-a-apply sa isang convicted criminal, no, yung tinatawag nating wanted person, because a wanted person is also applies to a person na ayaw humarap, no, o ayaw harapin o nagtatago, no, sa kamay ng batas kasi hindi niya inaharap yung kaso na i-file sa kanya. Hindi niya sinasagot. Siya ay nagtatago. Anong gusto mong gawin ng gobyerno? Pabayaan lang siya. Pabayaan lang yung tao na nagtatago. So this practice of providing reward, no, kung sino sa makapagtuturo, no, sa isang tao na hinahanap ng batas, no, is acceptable under the law. Acceptable yan. As mentioned, no, hindi lang po yung mga tumakas sa kulungan or convicted criminal na hindi mahanap ng batas o nagtatago. Applicable din po yung wanted, no, na status sa isang taong ayaw o nagtatago, ayaw humarap sa kanyang kaso. No, applicable din po 'yan. No, ginagawa din yung practice na 'yan. No, matagal nang ginagawa yung practice na 'yan, no, ng gobyerno, especially ng Department of Justice or ng NBI. No, kasi yung pagbibigay ng pabuya para ituro kung nasaan yung suspect, no, para ituro kung nasaan yung suspect has been practiced ever since, no, since time immemorial. Hindi yan illegal. So hindi ko alam kung saan, kung hindi totoo yung mga paratang laban kay Pastor, kung hindi yan totoo, ba't ayaw niya harapin? Harapin niya. Sumuko siya. Harapin niya. Tuloy natin. Dito sa pamahalaan o dito sa ating bansa, yun nga, mas masahol pa siya sa pinakamasahol na terorista at killer dito sa bansa. And Pastor Kibuloy, hindi pa siya convicted. Di ba sinabi na namin balik? Yes, kaya nga, hindi pa nga siya convicted. Pero, ayaw niyang harapin yung mga kaso laban sa kanya. Anong gusto mong gawin ng gobyerno? Pabayaan lang siya na nagtatago, hindi i-implement yung kanyang warrant. No? Dahil siya ay hindi pa convicted. Oh my God. Harapin niya yung mga kaso niya
harapin niya yung mga kaso niya. No, para mapatunayan, may pagtanggol niya yung sarili niya. Hindi yung nagtatago siya. Tuloy natin. Balik kay Pastor, meron nang nakikialam na Amerika. O yan, sinabi din ni Secretary Abalos na conspiracy. Sa Amerika nang galing yung korte. Yung kaso, dinala dito sa Pilipinas. Kaya lang naman ang sabi lang talaga ni Pastor, haharapin niya ito. Haharapin niya kahit sa ang korte. Oh, haharapin niya ito. Haharapin niya kahit sa ang korte. Eh bakit wala siya? Ayaw niya magpahuli. O asaan yung haharapin niya? Haharapin ni Pastor. Gusto ni Pastor Kibuloy. Harapin itong kasong to para matapos ng kasinungalingan. Kilala namin si Amanda, nakakahiyaman, babae siya, pinutratahan namin siya para hindi siya mapahiya sa mga allegations niya. Pero ganito kabastos itong dito sa Senado, tapos gagano nila aming pastor. Yes, We're gonna take a sitting down. Tone down your So, voice. sir, Tone down your voice. kasi ganun din si Apalos. So, Mr. Chair? balikan natin yung excessive. Nandito yung ground commanders. Gusto lang po natin Yeah, matapos yun. Before I recognize Secretary Abalos, PHA, can you respond? Is putting a 10 million bounty on the head of Pastor Kibuloy legal? Yan ang tanong natin. Thank you, Mr. Chair. Go ahead. First of all, Isa pa yan, no? So, hindi naman 10 million bounty to the head of Pastor Kibuloy yung purpose ng bounty. Yung purpose ng bounty, kung sino yung makapagtuturo kung nasaan siya. Kung nasaan siya. Kung sino makakapagturo kung nasaan siya. May bias tong si Senator Bato eh. So, halata naman yung bias niya. Hindi rin naman natin may pagkakaila, no, yung kanyang history, no, being a supporter, no, a party member, no, of President Duterte. And President Duterte is a friend, close friend of Pastor Kibuloy. So hindi mo talaga makikitaan ng patas, no, na view, no, itong si Senator Bato de la Rosa on this matter. No, dapat nga mag-recuse or mag-inhibit siya, no, sa pagiging chairman ng komite, no, because of the apparent conflict of interest, no, because of his historical background, no, history, no, being a party member, no, of co-party member, no, of President Duterte, no. So yun yung nakikita ko na issue dito sa hearing, no, na ito ni ng Senado, no. So tuloy natin, no, baka may mga marinig pa tayong mga issue, no, along the way. let's just make a distinction between the term bounty and the term reward. Okay, reward. This is a reward, not a bounty. A bounty is for people who should be arrested because they are convicts of a crime or they have outstanding warrants of arrest. This reward covers many things, not just the arrest, but information on the whereabouts of the various accused, no? Kasama na din po doon si Pastor Kibuloy. Naghain po kami ng opinion sa committee na to. At doon sa opinion, sinabi naman namin doon na legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward sa mga individual na makakabigay ng impormasyon upang maaresto na makakatungo sa aresto ng isang tao. Bakit po ito legal? Unang-una, kasama ito sa trabaho namin sa justice sector. Dapat namin ipatupad ang mga criminal laws natin at hindi ito mapapatupad kung ang mga akusado ay hindi matatagpuan. Yes. Bukod doon, maliwanag naman sa ating sistema na hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at madala sa husgado ang isang akusado. Kumbaga, marami pang ang batas na
na malinaw doon na maaaring magbigay ng pabuya sa mga tao na nagbibigay ng impormasyon. Kasama dito ang National Internal Revenue Code, ang Customs Modernization Act, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. At di namin na-cite sa aming opinion, kasama din ang Anti-Terror Act dito. So kumbaga, hindi lang bawal magbigay ng pabuya. May mga batas talaga tayo na nagsasabi na maaari magbigay ng pabuya. Okay, Okay, so as mentioned, no, sinabi ko na rin, no, this has been practiced, no, long before, no, kaya sa kaso pa ni before pa sa kaso nito na ni Pastor Kibuloy, no. So ginagawa na ito ng Department of Justice long before pa. So this has been a practice. Otherwise, walang mangyayari kung magtatago yung tao at hindi ma-implement yung warrant, no? Because that's part, no, of the duty of the Department of Justice, no, to implement, no, the administration of justice, no? Kasama siya sa proseso ng administration of justice. So anong sinasabi na illegal, no? Yung sinasabing illegal diyan ng lawyer ni Apollo Kibuloy at saka yung kaninang nagsasalita, no? So sa kanila bawal kasi si Pastor Kibuloy yung subject nung pabuya, no? Nung pabuya or nung reward. Pero sila din, no, as far as I know, nagbigay din sila ng pabuya kung sino yung makakapagturo, kung sino yung sa mga magtuturo o sa magbibigay ng information kung nasaan si Pastor Kibuloy. Sila din kinounter nila, no, kalokohan. Kinounter nila yung reward ng kung sino makakapagturo, para kung sino makakapagturo kung nasaan si Kibuloy, may reward din, no, na yung tao na kung yung taong makakapagturo kung sino yung nagturo kung nasaan si Pastor Kibuloy. Ibang klase, no, ibang klase yung ginagawa, no, para lang matakasan yung kamay ng batas. Okay, siguro hanggang dito na lang, no, yung itong discussion ko dito sa Senate hearing, no, na pinangungunahan ni Senator Bato de la Rosa regarding sa kung mayroon bang excessive force or pagmamalabis sa pag-implement ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.